Na yung baboy pag malaki na pwede na din pakainin ng damo, pero hindi pure damo ha. Ayun, sa wakas may upload na rin si Chris na mga alagad. So for this video mga alagad, subukan ko pong i-react on the spot itong latest upload niya kung saan nagbigay siya ng update sa kanyang pinagawang farmhouse, no? So mabuti naman kasi medyo mahaba-haba rin ng araw na walang upload ang ating Chris na mga kaalagad. So tara, panoorin natin, subukan nating i-react ito on the spot kung ano yung mga kaganapan niya dito. Nakarelate naman ako dito mga kalagad, itong posisyon niya dito na may dala siyang sako. Laman daw niyan mga kalagad, pagkain ng manok at baboy. Tsaka yung bunso niya na si Robert, may dala ring sako. Sako ba yun? Parang bag siya na dala ding pagkain kasi wala daw agahan yung papa niya na ayun, nauna na dun sa bundok mga kalagad. So nakarelate ako dito, yung may dala kang sako. That time mga kalagad, share ko lang, no, nung kabataan namin, may lupa kasi si lolo dun sa isang barangay na katabi lang din ng barangay namin. So hindi siya pwedeng magsaka doon kasi malayo nga, tapos matanda na rin si lolo. Ang ginawa na lang is may taga doon na siya na lang yung nagtanim ng mais, tapos pag time na mag-ani siya is hinahati namin yung naaanin niya mga kaalagad. So sa panahong mag-ani siya, ayun, pupunta si lolo doon at sumama din kami. So sa sobrang dami ng naani niya, magdala din kami ng tig-isang sako kasama yung mga kapatid ko. Mga bata pa kami ha. Tapos magdala rin kami ng mga ano lang, sakto lang na makakaya namin. So yung mga ganito talaga, kasi bata pa nga ako, ganito lang kadami, sobrang laki ng sako tapos iilan lang yung laman kasi bata pa nga, hindi naman pwede na ano talaga punuin ito ng mais. So ayun, maglakad pa kami papunta doon sa kabilang barangay, tapos maghati-hati sa inanin niyang mais, uwi naman kami dito sa bahay na may dala ng sako. So nakakamiss lang, no, yung mga ganitong kaganapan. Hindi daw nakatulog gaano nakatulog kagabi si Chris na mga kalagad. So nandyan pa rin pala talaga itong pagdaramdam ng kanyang tiyan, no? Medyo hindi pa talaga siya okay. Kala ko okay na, medyo matagal na no? Mga ilang araw na din. Dinaramdam pa rin talaga niya hanggang ngayon mga kaalagad. Ang dala lang na pagkain nila Chris na ano lang daw, ginisa na ginisang sitaw at saka toyo. Yun yung dala nilang pagkain para sa kanyang papa. At yung kanin, yung kagabi pa daw, kumbaga tawag namin dito bahaw. Masarap yan, sana ginawa mo na lang tinughong. 5 na pala yung kambing ni Chris na mga kalagad. Nadagdagan na pala niya ng 2. So tapos na pala siyang bumili ng pangdagdag. Kala ko i-vlog din niya, no? So hindi, pero ayun, tapos na nga nadagdagan na niya. So 5 na. So madami na, no, mga kalagad. Tapos may nabasa ako sa comment na malapit na daw mga anak yung isa. 'Di ba buntis yung nung unang nabili ni Chris na mga kalagad, yung unang kambing na nabili niya, 'di ba buntis yung isa doon? O ngayong na-vlog pala niya itong pangalawa niyang pagbili nung sorry mga kalagad, nagkamali ako. Nung ano bang ganap doon na pinuntahan niya yung basta sa dulo na ng vlog niya, yung buyer nga na yung mga lalaki yung may-ari ng kambing, 'di ba? Yung payat na lalaki, mga kalagad. Ayan, may mga manok na siyang nalagay sa kanyang farm. Hindi kasi ito na vlog ni Chris na yung mga bagong na-achieve niya sa kanyang farm, yung pagbili itong lagayan ng manok, like that mga kalagad, no? So ayun, medyo talaga, unti-unti na talagang ni Chris na yung gusto niyang malagay sa kanyang farm mga kalagad. At ganda pa ng pwesto ng manok, sa gitna may may punong kahoy. So hayahay yung manok kasi sobrang init ng panahon ngayon, di ba, landong, makulimlim, tapos ayun, hindi sila gaano mainitan ba, may kahoy. Good idea. Nice. Nagpagawa din siya ng lagayan ng baboy. So nasimula na din
yung lagayan ng baboy. So manok, kambing at baboy yung mga nabili pa niya dito, no, mga kalagad. So kulang, dinosaur na lang yung kulang. Sarap ng lumboy, oh. Kumpleto talaga, daming prutas sa paligid ni Chris na ba, mga kalagad. Itong nabawi niyang lupa, no. Tagalog ng ano daw Tagalog ng lumboy? Ano ba? Duhat, 'di ba? Duhat, mga kalagad, tama ba ako? Sarap niyan. Sobrang hinog, oh. Mas maganda yan, maganda din yan, mga kalagad. Ang style yan na namin noon pag nakakuha kami ng maraming lumboy or duhat. Kumuha kami ng Mr. Spring, tapos isilid namin yan siya. Tapos lagyan namin ng konting tubig. Lumalaki kasi siya, masyado, parang lumalaki siya yung duhat, di ba? Pag nahuhulong mo siya sa tubig, mga kalagad. So yun, tapos kainin namin. Ayun mga kalagad, oh. Binuhat ni Chris na yung yero, para iabot sa papa niya. Ayan, di ba? Astig talaga nito si Chris na, oh. May tattoo pala siya sa likod na. Ano bang tawag diyan? Uso yan ngayon. Back tattoo. Basta madaming nagpapatato niyan ngayon, uso yan. Lalo na sa mga babae yung magpatato sa bandang likod ba. Sobrang mahilig sa tattoo si Chris na, no. Sobrang sigurong siya ba, sobrang sigurong high yung niya, pain tolerance, yung ganon. Siguro sanay na siya sa sakit ba. At kaya niya tumiis ng mga sakit na sa balat like that na nararamdaman. Kasi yung ibang babae pag natatuan talaga masasabi talaga nila na last na lang, hindi na sila talaga magpapatato ulit. Pero si Chris na, grabe. No, may mga tato, may malaking tato din siya sa tiyan. Napakasakit siguro niyan. Para namang inosente ako. May tato din ako, guys. Marami din akong tato. Meron sa dibdib, sa likod, like that. Pero si Chris na babae kasi, iba yung pain tolerance siguro sa babae at sa lalaki, no. Nakakabilib din tong ni Chris na, yung pain tolerance niya, no. Tsaka guys, hindi niyo masisisi yung mga tao na kapag nakapagsimulang may tato sila is lalong nagpapatato. Nakaka-addict kasi ang tato, guys. Iwan ko ba, hindi ko ma-explain. Kasi nung una the time din ako nagpatato, sabi ko talaga na hindi na, last na to kasi sobrang sakit ba. Yung the time na habang tinatatuan ako, napaisip ako na bakit ko ba to? Bakit ko ba to pinasok? Sakit lang naman tong may dudulot sa akin. Yung ganun. Tapos tiniis ko lang talaga para matapos. Pangit naman kung hindi man tapos, di ba? So yun mga kalagad, natapos. So after noon, hindi na talaga ako patato. Grabe, sobrang sakit. Pero mga ilang buwan, ayun, may nakakita na naman ako ng design sa Facebook. Na ayun, ito maganda ito yung patato Ayun, tapos magpatato ka naman ulit. Hindi mo namalaya na madami ka na palang tato. Like that, mga kalagad. Hindi ko ma-explain yung feeling. Nakaka-addict talaga, tama yung sinabi nila, yung mga maraming tato. Nakaka-addict talaga din, no? Plano ko nga, mga kalagad, share ko lang, no, kasi yung lolo namin talaga paralyzed kasi yung 4 or 5 years old pa lang ako, paralyzed na yung mama ko. Bali ngayon is 26 years na siyang paralyzed, mga kaalagad. Hindi pala 26, 21, 22 years, like that, mga kaalagad. So yung yung papa kasi namin malayo na nagtrabaho siya. So yung lolo talaga namin yung nag-alaga sa amin, nagpalaki, no, siya talaga yung kasamaksama namin, si mama, pero paralyzed nga siya. Kaya nga ayun, namatay si lolo last year. Kaya nag-ipon-ipon din ako, mga kaalagad, kapag may pera ako. Plano ko talaga na may isang larawan dito ni lolo na tinatago-tago ko talaga. Ipa-portrait ko siya, ipatato ko siya sa aking kamay. Yung mukha talaga niya ba, mga kalagad, bilang remembrance ko sa kanya. So plano ko yan, mga kalagad, no. Ayun, kitang-kita yung tato ni Chris na back tattoo ba tawag dyan. No, share ko lang sa inyo, mga kalagad, no. Pagtapos ko makapagtato nung larawan ni lolo, mga kalagad, baka may gusto makakita dyan kung ano yung resulta. So ipapakita ko sa inyo, mga kalagad. Sabi ni Chris na
yung pangalawang iabot niya kay papa niya, yung yero, nipis daw. Nipis naman talaga yung mga yero ngayon. Iba nung panahon noon eh. No, sobrang nipis na ng yero ngayon, hindi na tulad noon mga kalagad. Sobrang dali na malumping. Kung ano mo lang, konting pwersa mo lang diyan, ayun, lumping na. No? Hindi matibay, iwan ko ba? Patagal ng patagal, modern ng pa-modern yung mundo, pero yung mga materyales like sa yellow is paano naman? Panipis ng panipis, walang kabuhay-buhay. Tulad lang din yan ng pako ngayon, kumpara ng pako noon. Pako noon sobrang tibay, sobrang tagal mabaliko. Kahit anong pukpok mo. Pero ngayon kahit ano pang numero ng pako, pag puwersa mo sa pagpukpok, ayun, baliko agad. Parang aluminum na lang. Siguro depende sa numero ng yero, no? Pero hindi talaga eh. Kahit iba talaga noon eh. No, yung mga ganyan hindi talaga anong manipis, mga kalagad, iba talaga. Tama ba ako mga kalagad or nagmamarunong na naman ako dito? Mali ba? Ano pansin nyo sa mga yero ngayon, sa materialis, sa pako, di ba? Iba sa mga nanay natin dyan na mga kalagad. Iba sa kapanahonan nyo. Ayan, organic. Organic. So, mabuti pa yung kambing, oh. Sustansya yung kinakain, oh. Dahon. Yan talaga yung advantage kapag nag-alaga ka tapos nasa probinsya ka. Hindi ka mamamroblema sa pagkain ba. Hindi mo sila na feeds lagi yung pinapakain mo. Kasi nasa paligid lang, mga pwede nilang makain. Mga kabahiro, mga banalga, dahon sa banalga, mga badikakaw, mga dahon sa gemelina, mga dahon sa nangka. Pwede lahat. Marami yang pwede kainin yung kambing. Nabutan pa sila ng ulan, no? Ito talaga yung kinakabahan ako pag mga ganitong senaryo, yung mabutan nila sa bundok, yung ulan, tapos may hawak silang cellphone, no? Nasabi ko na to sa isang video ko mga kalagad. Kasi nasa tuktok sila ng bundok, tapos ulan, tapos alam nyo naman, hindi talaga maiiwasan na ulan, tapos biglang may kulog at kidlat, di ba? I-off sana pag mga ganito. Sana i-off ni Krishna yung mga gadget niya, yung dala. Halimbawa, nagdala siya ng Starlink. Yun, mas malala yun kasi pwede yung madetect ng kidlat. 'Di ba? Yung mga ganyan yan. Hindi naman sa ilayo sila sa mga ganyang pangyayari, no? Pero hindi kasi natin alam panahon. Dapat lang din na manigurado. Iwasan na lang din sa ganon, safety talaga, mga kalagad. May mabuti naman dahil may nagdala din pala sila ng drum ni Krishna dyan sa kanyang farm. Nang sa ganun, yung tulo galing sa bubong, yung tubig ulan, mapundo dyan yung tubig, magamit pa nila sa sa feeds, sa tuwing nagpapakain sila, nagpapainom. So, good idea, Chris. Nice one. Pinapakain ni Krishna yung mga biik niya, no? So, ganito, pag malaki na ito mga kalagad, dito sa amin, pag nagpapakain sila ng mga baboy na hindi na talaga biik, ay feeds, tapos hinahaluan nila ng dahon ng kapayas. Ganon din dito sa amin, yung bunga ng kapayas, yung iba niluluto nila yung bunga ng kapayas, tsaka nila ihalo sa feeds. No, mga dahon-dahon. Hindi sila sa bagay biik pa, pero pag malaki na talaga dito sa amin, hindi pure feeds yung pinapakain dito ng baboy. May halo talaga na mga organic, mga bunga-bunga, mga dahon-dahon, mga kalagad. Dahon ng kabahiro, dahon ng madikakaw, basta marami ding mga dahon-dahon na kinakain ng baboy, hindi lang yung kambing, mga kalagad, no? So ayun mga alagad, tapos ko nang panoorin itong video ni Krishna, So ayun, nagpagawa na siya ng bahay, lagayan ng kanyang mga baboy. Tawag natin dito is alad, no? Yung kambing niya, nakabili na siya, 5 na yung kambing niya, may manok na rin siya, may manok na, mga kalagad. So ayun, unti-unti ng may mga alaga na talaga si Krishna. Ano pa ba yung pwede
alagaan kapag may farm mga kaalagad dito sa Pinas, pato, like that. So comment nyo lang mga alagad kung ano yung mga pwede dito ang mga alagaan, no? Mga idea ano dyan. Sa comment, sa video kayo ni Chris na mag-comment mga alagad, no? Baka ano ba, makukulangan pa siya dito sa kanyang mga alaga mga kalagad, no? Baka gusto pa niyang mag-alaga ng iba namang mga pwede niyang maalagaan dito sa kanyang farm mga kalagad. So ayun, salamat sa panonood mga kalagad. God bless po sa inyo lahat. Subscribe my YouTube channel at i-like po itong video, and maraming salamat po.